parang lumalabas dito, patawad ako ng mga miyembro ng Committee on the Justice, parang ang nagiging complainant dito pagdating ng araw will become the Committee on Justice and not the ones who really filed that impeachment complaint against the Vice President. Itong nangyari na ginawa ni Madriaga, insulto ito sa aking kahirapan. Ikaw ay nag-deliver, but there's also a mention of previously and upon direct instructions, you have delivered money to Ombudsman Samuel Martires or Attorney Ryan, which is usually placed inside an open trunk of a designated car. Ang ibig mo po bang sabihin dito ay hindi lang po isang beses na ikaw ay nakapaghatid ng pera sa Ombudsman's office? Opo, Madam Chair, I delivered sometime before. Banggitin ang iyong pangalan dito sa pagdinig na ito. Siyempre, nagulat ako. Actually, tinawagan ako ng isang kaibigan ko na kung ako'y daw nakikinig ng hearing sa House of Representatives. Sabi ko, hindi. So, sinabi niya na mayroong in-execute na supplemental affidavit si Madriaga at yun daw ay binabasa doon sa hearing ng Committee on Justice. So, humingi ako ng screenshot sa kanya kung anong sinasabi sa affidavit, sa supplemental affidavit. Nabasa ko yun, parang nagulat ako na ba't nadamay ang pangalan ko. At pag binusisi mo yung allegation, pilit na isinama ko. Nakalagay, Ombudsman Samuel Martires or Ryan Kilala. Former President Rodrigo Duterte or Sara Duterte nagpadala ng pera. Sino talaga nagpadala ng pera? Si Presidente Duterte o si Vice President Sara? Sino ang binigyan niya? Si Samuel Martires o si Ryan Kilala? Yung original affidavit niya, meron siyang original affidavit which he executed sometime in November of 2025. Wala siyang binabanggit na Samuel Martires. Ang binanggit lang niya doon, nag-deliver siya ng pera, nandun sa trunk ng isang kotse. He was directed by the security guard to park in a specific area. Iniwanan niya doon, inilagay yung susi doon sa gulong ng sasakyan. Yung sasakyan na yon ay Vios. V-I-O-S. Vios ba yun? Vios. Toyota Vios. Opo. That was the original affidavit. Tapos nakita niya na pagkaalis niya, mayroong nagmaneho, inilabas yung Toyota Vios na yun sa Ombudsman. Unang-una, walang parking area ang Ombudsman para sa publiko. Okay. Wala kaming designated parking spaces doon. Pangalawa, at hanggang ngayon siguro, bawal pumarada sa harap ng building ng Ombudsman. Yung sa harap sa looban. So, paano siya papaparadahin ng gwardya na ang nakakapasok lang sa loob ng compound ng Ombudsman ay mga sasakyan na mayroong decal o mga government officials katulad ng mga congressman or ambassadors. Walang sino man na pribadong individual na nakakapasok. Maliban lang sa sinasabi niya, siya daw ay ahente ng National Security Advisor sa counterterrorism. But if you check the records of the National Security Office, there is no such name as Ramil Madriaga. Gusto ko lang bigyan ng punto yung salitang or, kanina na binabanggit ninyo. Ryan Kilala or Samuel Martires, Rodrigo Duterte or Sara Duterte, partner. Sa lingwahe ho ba ng batas, pag sinabing or, ano ho bang kahulugan yan? Hindi ka sigurado? Hindi mo tiyak? Ano ho bang interpretasyon dyan? Sa madaling, sa ordinaryong English grammar, parang hindi ka sigurado or.
So sino nagbigay sa kanya? Rodrigo Duterte o si Sara Duterte? Minsan lang siya pinag-deliver ng pera, sabi niya doon sa original affidavit. So sino nagpadala? Si Rodrigo o si Sara? Sino ang pinabibigyan? Si Samuel o si Ryan? Wala siyang sinasabi, walang ebidensya. Ang kinasasama ko lang ng loob, at ito'y sasabihin ko ng lantaran ngayon. Yung House Committee on Justice should have first read the affidavit of Ramil Madriaga. Sana tiningnan muna nila alin sa mga allegations sa affidavit ang natutugma sa impeachment complaint labang kay VP Sara Duterte. Those allegations that has nothing to do with the allegations in the impeachment complaint dapat hindi pinabasa. So anong nangyari rito? Parang isang fishing expedition na tinatawag namin na mga abogado. Fishing expedition. Naghahagilap ka ng isda para sa isang malaking lambat makasakaling makabingwit ka ng isda. Ang problema, kung minsan, ang nakukuha mga butete, fishing expeditions are wrongdoings that has nothing to do with a specific complaint that is before your committee. Alright. Yun lang ang kinaano ko. Si Congresswoman Luistro, didiretsan ko na dahil siya naman ang chairperson. Opo. Hindi niya sana hinayaan ito. Hindi niya sana hinayaan ito dahil ang nangyayari ay sinira ni Madriaga ang integridad ng maraming tao nang wala namang ebidensya. At hindi naman ninyo kaabat-usap sa impeachment complaint. Wala naman. Katulad ng sinasabi niyang pinadalan ako ng pera o si Ryan Kilala. Ano yun? Regalo o bribe? Walang sinasabi. Opo. Alam naman ng buong mga sa legal profession at kahit sa labas ng legal profession, sa mga pinagsilbihan kong husgado, mula nang ako'y RTC sa La Union hanggang sa nagsandigan bayan ako hanggang umabot ako ng Supreme Court. Siguro naman wala kayo nababalitaan na ako'y tumanggap ng isang boteng Coca-Cola or isang Skyflakes in consideration of a case. Okay.